Sa episode na ito, ipapaliwanag ang katotohanan kung nabuksan na ba ang 7 aklat na tinatakan na mababasa sa aklat ng Apokalipsis o Revelation, simula sa mga matatandang relihiyon hanggang sa mga panahon ngayon, ay nagkaroon ng iba't ibang paliwanag dito, ngunit halos magkakatulad ang kanilang paliwanag. Halika, samahan niyo akong muli. Ating lakbayin ang Biblia sa nakaraan, patungo sa kaligtasan natin. Ang nangyayari ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na, at hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. Sa aklat ng Apokalipsis ang kapitulo ay 13, ang talata ay 9, ay ganito mababasa, kung ang sinuman ay may pandinig ay makinig. Ang tanong, ano ang gagamitin nating pandinig para maunawaan na natin ang tinatawag na The Four Horsemen na mababasa sa aklat ng Apokalipsis? Ipinagpauna ni San Pablo sa kanyang sulat ang kahulugan ng pandinig. Ito ay mababasa sa sulat ng Hebreo. Ang kapitulo ay 3, ang talata ay 15, samantalang sinasabi, ngayon kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, sa 2 Korinto ang kapitulo 3. At ang talata ay 3, yamang nahahayag na kayo isulat ni Kristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Sa puso tayo na ibinigay ng Diyos, hindi puso na nasa ating katawan ngayon. Sisimulan ko ngayon sa ganitong tanong, sa panahon natin ngayon, kailan tinatakan ng Diyos ang aklat ng hula? Ganito mababasa, sa aklat ni Daniel ang kapitulo ay 2 at ang talata ay 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng parot parito. At ang kaalaman ay lalago mula sa panahon ni Propeta Daniel, hanggang sa panahon ng kawakasan na ang kaalaman ay lalago, ay hindi mabubuksan ang tatak ng salita na kanyang tinatakan. Bakit? Sa aklat muli ng Daniel 2 at ang talata ay 8 patuloy hanggang 9, at aking narinig, ngunit di ko naunawa. Nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel. Sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Dahil ang tinutukoy na panahon ay hindi maraming panahon, dahil walang nakasulat, mga panahon ng kawakasan, kundi panahon ng kawakasan, may mga relihiyon sa panahon ngayon. Nag-aangkin na sa kanila daw na buksan ang tinatakang aklat ni Propeta Daniel. Ang katotohanan ay nagsisinungaling ang mga relihiyong nagturo na nabuksan ang tinatakang aklat na ito, ang panahong ng kawakasan na tinutukoy ay nasa huling panahon, dahil sa darating na panahong pagbubukas ng natatakang aklat, ang Panginoong Hesukristo lamang ang makapagbubukas. Dahil sa panahong yaon, ay nasa kapangyarihan na niya ang pagbubukas, ayon sa kalooban ng kanyang Ama na nasa kaharian, dahil siya lamang ang makapagbibigay ng karunungan tungkol sa natatakang aklat, sa sanglibutan o sa sangkalangitan man. Ano ang mga salita ng Diyos na nasarhan at natatakan ayon sa aklat ni Daniel kapitulo 12 at ang talata ay 9? Kung sisimulan natin kapitulo 1, ang talata ay 1 patuloy sa 9. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsip na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat, sa talatang 2, at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Sa talatang 3, at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang mga babalik ng marami sa katuwiran, ay parang mga bituin magpakailanman,
Patuloy sa 4, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paro at parito, at ang kaalaman ay lalago sa 5 patuloy. Nang magkagayoy akong si Daniel ay tumingin. At, narito, nakatayo ang ibang dalawa, ang isa-isa dakong ito ng pangpang ng ilog. At ang isa-isa kabilang pangpang ng ilog sa dakong yaon. Sa talatang 6, at ang isa ay nagsalita sa lalaking nabibihisan ng kayong lino, na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, hanggang kailan mangyayari ang wakas ng mga kababalaghang ito. 7 patuloy, at aking napakinggan, ang lalaking nakapanamit ng kayong lino, na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, ng kanyang itaas ang kanyang kanan, at kanyang kaliwang kamay sa langit, at sumumpa sa pamamagitan ng nabubuhay magpakailanman, na magiging sa isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon, at pagkakanilang natapos na mapagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan, ang lahat na bagay na ito ay matatapos. Patuloy sa 8, at aking narinig, ngunit di ko naunawa. Nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? At ang huli kong babasahin ay talatang 9. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan, at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Ang tinutukoy na panahon ay nasa huling paghuhukom ng Diyos, na pagliligtas sa mga banal, at pagpaparusa naman sa mga gumawa ng masama na may lalong kasamaan. Magbabasa muli tayo sa aklat ni Propeta Daniel sa kapitulo ay 2, ang talata ay 10. Marami ang magpapakalinis, at magpapakaputi, at magpapakadalisay, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Sa panahong darating upang maging dalisay ang mga pantas, ay nasa kalagayan na sa kaluwalhatian. Ang tinutukoy na masama ay mga hindi maliligtas. Pagkakaiba ng maliligtas at mapaparusahan. Kung ang magbabasa nitong talata ay maaaring maligaw dahil ang pagpapakita dito ay tungkol sa mga tao, dapat may paggamit tayo ng time element sa pagbasa upang maunawaan natin ito. Ganito ang ibig kong sabihin, sa panahon ni Propeta Daniel, ipinasulat ito ng Diyos sa literal na pamamaraan upang madaling maunawaan ng mga Israel, sa papaanong pamamaraan, sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Para sa kanilang bansa, na may di panahon darating ay mawawala na sila sa pagkaalipin. At sila ay magiging kalagayan sa pagkapantas may pangako, dahil alam ng Israel na may pangako sa kanila. Na isusugo ng Diyos ang kanyang anak sa Israel, na upang maghari, at magturo sa kanila ng karunungan, ngunit hindi pinaniwalaan ng Israel na si Hesukristo ang tinutukoy ng hula sa kasulatan. Sa panahon ngayon, ano ang ibig ng Diyos sa kasulatan na nakay Propeta Daniel tungkol sa hula na nakasulat sa aklat ng Apokalipsis? Sa Kapitulo 3, ang talata ay 5, ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit. At hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama, at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ito ang simboliko ang tinutukoy na pantas, ang mga nakatala sa aklat ng buhay, dahil ang simboliko ng pantas ay karunungan at nakakaalam ng unawa ng mga malalim na bagay ng Diyos. Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian, ngunit kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. Ang kaluwalhatian ng pantas ay ipagkakaloob ng Diyos upang siya ay iligtas sa kahihiyan. At ang mangmang naman, o masama na gumagawa ng may kasamaan, ay sa kahihiyan o parusang walang hanggan. Sa Kapitulo 19, ang Kapitulo 8, ganito ang mababasa, at sa kanya ay ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay,
sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ang simboliko ng mahahalagang lino ang mga matuwid na gawa. Ang suot ng maliligtas ay simboliko ng hindi sa kahihiyan. Apokalipsis sa Kapitulo 3 at talata ay 16 hanggang 17. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman. At nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba, at maralita, at dukha, at bulag at hubad. Napakahalaga ang kautusan tungkol sa matuwid na gawa, dahil ang kautusan ng Diyos sa mga mayayaman na sumasampalataya sa pamamagitan ng matuwid na gawa. Ganito mababasa, unang sulat sa Timoteo 6. At, ang talata ay 17, patuloy hanggang 19, ang mayayaman sa sanglibutang ito, ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa paminigay. Maibigin sa pamamahagi na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan, para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Dahil sa kautusan na ito sa mayayaman na sumasampalataya, ay makapagliligtas siya ng maraming tao na kapuspalad, makapagtuturo siya na makakilala ng Diyos ang isang taong kapuspalad, makapaghihikayat siya sa kanyang kapwa mayaman sa pagtulong sa mahihirap na walang pagkukunwari, mabibigyan niya ng pagkakataong makakilala at makalapit sa Diyos, upang mapigil ang paglaki ng kalayawan ng sanglibutan, at magkaroon ng pagkakataon makagawa ng mabuti. Sa kanyang kapwa mayaman, may ganitong mababasa, sa sulat sa Galacia, Kapitulo 6, ang talata, 10. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Kaya ang kautusan na nasusulat na ito ay para sa lahat. Ang pinakamalalim na kahulugan ng talatang binasa natin ay, ang paggawa nating mabuti ay makahikayat tayo ng tao na makilala ang Diyos, upang mauwi tayo sa mataas na kautusan. Ganito mababasa sa aklat ni Mateo. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan, at ang mga propeta. Kapag tayo ay natututong umibig sa kapwa, ay magkakaroon tayo ng dakilang pag-ibig. Ang batayan muli, sa unang sulat sa Korinto, Kapitulo 3, talata ay 13, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, talata 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Ito ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na manlalamig dahil sa kasamaan ng tao sa panahon ng kapighatian, dahil sa paglaganap ng kasamaan. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig, kaya sa panahon natin ngayon ay nagtuturo ang Panginoong Hesukristo ng mga bagay ng Espiritu sa ating puso, at sa pamamagitan ng Kanya ng kasulatan sa tinta at papel. Ang Biblia na binabasa natin sa panahon ngayon. Ang dakilang pag-ibig, kailangan ito ang makita ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito sa hinaharap. Balik tayo sa pinag-uusapan natin tungkol sa natatakang aklat. Ang tanong, bakit ang natatakang aklat o Book of Seal ay sa huling panahon ng kawakasan pamabubuksan, at hindi sa panahon natin ngayon ayon sa Biblia? Magbibigay muna akong halimbawa. Ganito mababasa sa aklat muli ng Daniel, ang Kapitulo 12, talata
ay 9,13. Sinabi niya, "Tumayo ka sa iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay mananatiling lihim at natatakan hanggang sa panahon ng wakas. Ngunit humayo ka sa iyong lakad hanggang sa katapusan, at ikaw ay magpapahinga at tatayo para sa iyong gantimpala sa katapusan ng mga araw." Bago malaman ni Propeta Daniel ang aklat na kanyang tinatakan, ay kailangan magpahinga muna siya sa laman, dahil ang magbubukas ng aklat sa hinaharap ay kaluwalhatian na nasa espiritu na. It means to say, kapag nasa espiritu ang magtuturo, ang makikinig ay nasa espiritu rin ang ating iisip at puso. May limitasyon kapag nasa kalagayan tayo ng mortal gaya ngayon. Para tayo ay makaunawa sa natatakang aklat, kinakailangan mapalitan ang ating katawan sa espiritong mula sa Diyos. Dahil ang natatakang aklat ay hindi literal, kundi ang nakasulat sa aklat ng Apokalipsis ay simboliko. Ang nababasa nating Biblia ngayon ay reflection o salamin. Ganito ang ipinapaliwanag ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto, Kapitulo 13, ang talata 12, "Sapagkat ngayoy malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan, ngayoy bahagi lamang. Ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung papaanong ako ay lubos na nakikilala." Sa ikalawang Korinto naman, Kapitulo 3, talata ay 18, "At tayong lahat, na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin, ay nababago sa gayunding larawan, mula sa kaluwalhatian, tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu." Ang pagkakaroon ng immortal sa katawan na ibibigay ng Diyos sa darating. Ito ay ating magagamit upang makapakinig tayo sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo sa mga nakatagong hiwaga ng Diyos na Amang nasa mga langit, sa ikalawang Korinto, ang Kapitulo 2, at talata ay 4. Ganito ang mababasa na kung paano siya'y inagaw sa paraiso, at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Mayroon sa kaharian ng Diyos na hindi nararapat salitain ng tao. Dahil ang mga salita sa kalangitan napakataas na karunungan. Ang sulat sa Kolosas, Kapitulo 2, ang talata ay 2 patuloy hanggang 3. Ganito ang mababasa, "Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig, at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa, at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos, na si Kristo, na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Kaya ang natatakang aklat ay nasa Kanya nakatago, ngunit ito ay mabubuksan sa panahong ipinahintulot na ng Diyos." Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 1, talata ay 7, "At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa Kanyang sariling kapamahalaan." Dahil sa talatang ito ay nagpapatunay, ang aklat na may tatak ay hindi maaaring pakialaman ng sinumang nilalang. Ito ay may takdang panahon na hindi maaaring ipalagay ng tao na ngayon na nabuksan. Kahit sino man sa atin walang makapagsasabi kung anong tiyempong bubuksan ng kordero ng Diyos ang aklat na may tatak, nagbibigay lamang ng mga palatandaan. Simboliko sa aklat ng Apokalipsis, upang tayo ay magkaroon pag-asa sa kaalaman ng kaunti, patungkol sa pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, at ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa susunod na episode ay makikita natin ang mga malalalim na bagay patungkol sa 7 tatak ng Diyos. Sana muli sa napanood niyong video ay may kaunting kaalaman kayong natutuhan. Ang layunin ko ay para lalo kayong mahikayat at magkaroon ng oras sa pagbabasa ng Biblia. Maraming salamat po. Patnubayan kayo ng Diyos.